Audrey's point of view. Para akong nakalutang sa ere habang buhat ako ni Diego, hanggang sa makapasok sa silid ng aming kwarto. Seryoso na ngayon ang kanyang muka. Hindi ako umimik nang ilapag niya ako sa ibabaw ng kama. Hindi rin ako makatingin sa kanya. Sa tuwing nag-aalala siya sa akin, may kung ano na humaplos sa puso ko. Natutuwa ako. Nasisiyahan ako at gustong-gusto ko na maramdaman yon. Ngunit natatakot ako para sa aking sarili. Dahil bakang nararamdaman kong ito ay lumalim at mahirapan na akong makaahon kung sakali. Magpahinga ka muna. Ako nang magluluto ng hapunan natin. Sinabi ko na kay mama na hindi tayo makakasabay sa kanya. Tumango lang ako at tumalikod ng higa kay Diego. Nang marinig ang yabag niya paalis, ay doon lang ako tumihaya nang maiunat ko ang aking katawan. Ngayon ko lang naramdaman ang pangangalay ng balakang at binti ko, at ang pananakit ng mga braso ko. Marahan kong hinaplos ang braso ko na hinawakan ni Ma'am Claudia kanina. Masakit yun, at parang nabugbog pati ang buto ko. Emosyonal na tumingin ako sa aking kamay, kung saan inapakan ni Ma'am Claudia. Namaga ang mga daliri ko. Nagkapasa rin yun. Natatakot ako na baka makita ni Diego. Maabala ko na naman siya. Habang nagluluto si Diego ay pumikit muna ako. Iidlip lang ako saglit at ipapahinga ang katawan ko. Katawan na iniingatan ng mga magulang ko, pero bugbog sarado sa kamay ng ibang tao. Audrey, wake up, kakain na. Inalalayan ako ni Diego na bumangon. Ang bigat ng katawan ko, para akong lalagnatin. Sa veranda tayo kakain. Magandang gabi ngayon. Aniya at inakay ako palabas ng veranda. Sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Napayakap ako sa aking sarili. Bigla akong gininaw. Malamig? Gusto mo lipat nilang tayo sa loob? Umiling ako sabay ngumiti ng bahagya. Hindi na, dito na lang tayo, Diego. Kahit walang ganay, pinilit kong kumain. Ayaw ko namang sayangin ang effort ni Diego sa pagluto, tapos hindi ako kakain. Initin ko na lang to bukas para may ulam ako sa agahan. Saad ko nang matapos kaming kumain. Sayang din naman kung itatapon. Nagpahinga lang kami saglit bago pumasok sa loob at matulog. As usual, pagising ko kinaumagahan ay wala na si Diego. Nangangalay pa ang balakang ko. Medyo nahihilo pa rin ako. Gusto ko lang mahiga buong maghapon. Pero syempre, hindi pwede. Baka kung ano na naman ang sasabihin sa akin ni Ma'am Claudia. Pagbangon ko, may pulang mantsa akong nakita sa higaan ko. Kaya pala para akong nangihina dahil kabwa ng dalaw ko na. Ang mga sapin at kumot ay dinala ko sa ibaba para labhan. Nag-agawan pa kami ni Ate Badeth dahil siya na lang daw ang maglalaba nun. Isasabay niya sa kanyang mga labahin. Ako na ate, nakakahiya. May tagos ko yan. Saad ko. Jasa, nasaan ang mga damit ni Diego? Dadalhin ko sa itaas. Tanong ko sa kanya. Siya kasi ang nakatoka sa pagplansya ng mga damit at ibang kagamitan. Hindi pa yun na plansya, ma'am. Isusunod ko na lang para madala nyo kaagad. Kaunti lang naman yun. Nako, hindi na. Ako nang magpaplansya ng mga damit niya. May extra ba kayong plansya dyan? Doon ko na lang sana sa kwarto gagawin. Opo, meron. Pero trabaho ko to, Ma'am Audrey. Sa asawa ko naman yan, kaya ayos lang. Naiilang nasambit ko sa katagang asawa. Tinulungan niya akong dalhin sa kwarto ang mga gagamitin ko. Para may gagawin ako, plansyahin ko na lang ang mga damit ni Diego nang walang masabi si Ma'am Claudia. Tumawag ka lang, ma'am, kung may kailangan ka pang ipautos. Wika niya bago lumabas. Kakasimula ko pa lang nang bumukas ang pinto at pumasok si Ma'am Claudia. May bitbit itong mga damit niya. Itinapon niya yun sa akin. Mariin akong napapikit upang pigilan ng mapahiyaw nang maramdaman ko ang init sa likod ng kanang palad ko. Nabitawan ko ang plansya nang tumama sa akin ng mga damit na itinapon ni Ma'am Claudia.
kaya natumba iyon sa kamay ko. Mabilis na inalis ko ang aking kamay at tinanggal ang plancha. Ngunit huli na ang lahat dahil napaso na ang kalahati ng kamay ko. Unahin mo yan at ayusin mo. Kapag may nakita kong gusot, malalagot ka sa akin. Napatakbo ko sa kusina nang makaalis si Ma'am Claudia. Binasa ko ng tubig ang napaso kong kamay. Umiiyak ako habang nakatapat yon sa gripo. Pagkatapos ay nilagyan ko ng yelo. Ininda ko ang sakit hanggang sa unti-unti na yung nawala. Pinahinga ko muna sa ilalim ng yelo ang kamay ko ng ilang minuto. Mabuti na lang at hindi malalim ang pagkapaso niya. Naghanap ako ng ointment pero walang ointment rito si Diego. Kapag magtanong ako kay Ate Badeth, baka ipaalam niya kay Diego ang nangyari sa akin. Maabala ko na naman siya sa trabaho niya. Bibigyan ko na naman siya ng alalahanin. Kahit masakit, kahit nahihirapan, tinuloy ko pa rin ang pagpaplansya. Inuna ko ang mga damit ni Ma'am Claudia. Sobrang gusot niyon. Mukhang sinadya niya nang malaman na magpaplansya ako. Ingat na ingat ako sa ginagawa. Ang mahal pa naman ng mga damit niya. Nang makaramdam ako ng gutom ay tumigil muna ako sa ginagawa at kumain saglit pagkatapos ay balik na naman sa pagplansya. Nang mag-alas 2 ng hapon, bumalik si Ma'am Claudia at kinuha ang mga damit niya. Mabuti na lang at tapos ko na yon bago siya dumating. Mukhang nagmamadali siya dahil basta niya na lang inagaw sa akin pagkabigay ko. Nakahinga ko ng maluwag. Nang matanaw ko sa labas ang papaalis niyang sasakyan, umakyat ako sa kama para magpahinga. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako nang makaramdam ako ng malamig na bagay na dumadampi sa balat ko. Diego? Mahinang saad ko sa kanyang pangalan pagkamulat ko. Nakapambahay na ito ng damit. Nakaigting ang kanyang panga. Bahagyang nakasalubong ang kilay na dinadampi sa akin ng basang bimpo na hawak. Wala siyang salita na tinapos ang pagpuna sa akin. Nakasunod ang tingin ko sa kanya nang tumayo siya at pumasok ng kusina. Pagbalik niya, may dala na siyang tray na pinaglagyan ng pagkain. Lugaw yon. Hindi na ako umangal nang subuan niya ako. Galit ba siya sa akin dahil naabala ko na naman siya? Pero pwede namang hayaan niya na lang ako. Kaya ko namang kumilos. Nang maubos ko ang lugaw, inabot niya sa akin ng gamot at tubig. Babalik na sana si Diego sa kusina nang hawakan ko ang kamay niya. Tumigil siya at kunot noon na tumingin sa akin. Galit ka ba? Garalgal ang boses na wika ko. Inilapag ni Diego sa ibabaw ng mesa ang tray. Hinila niya ang upuan paharap sa akin at umupo doon. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang hitsura. Gumalaw ang kanyang panga nang kunin niya ang kamay ko na may paso. Pumatak ang luha ko nang lagyan niya yon ng ointment. Sorry, naabala na naman kita. Aksidente ko kasing nabitawan ng plancha. Natumba sa kamay ko. Kahit anong sabi ko na mag-ingat ka, may nangyari pa rin sa'yo na hindi maganda. Lumamlam ang kanyang mata nang magtagpo ang aming tingin. Maaari ba na sa puntong to makinig ka sa akin at sundin ang gusto ko? Para naman to sa kabutihan mo, Audrey. Lalong nagsibagsakan ang mga luha ko nang dumampi ang kamay niya sa pisngi ko at marahang pinahira ng luha ko. Hindi kita pababayaan. Yun lang ang pangako na binitawan ko sa'yo, pero hindi ko pa rin mapanindigan. Kapag ba sinabi ko kay Diego ang tungkol sa ginagawa sa akin ng nanay niya, matitigil na ba yun? O baka mas malala pa ang aabutin ko? Siguro pipiliin ko na lang ang manahimik at indahin lahat ng mga ginagawa ng mama niya. Lahat naman ng mga pangyayari ay nawawakasan. Hindi pa nga lang ito ang tamang oras at panahon. Sorry, tanging sambit ko. Nahihiya na ako sa abala na binigay ko kay Diego. Sa pag-aalala niya, oo, kargo niya ako dahil sa mata ng lahat. Mag-asawa kaming dalawa. Nangako rin siya sa akin na hindi niya ako pababayaan. Pero ako itong hindi nag-iingat o tamang sabihin na
Dahil sinasaktan ako ng nanay niya, kaya ako nagkaganito. Hindi ako galit. Naiinis lang ako na makita na nasasaktan ka pala habang wala ako sa tabi mo. Malumanay niyang sabi. Nag-aalala rin ako kasi paano kung mas malala pang mangyari sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin ko, Audrey. Ano na lang ang sasabihin ko sa mga magulang mo kung uuwi ka sa kanila na puro sugat sa katawan? Napayuko ako ng ulo. Sorry, Diego. Hindi na mauulit. Marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Next time, tawagan mo ako kapag may nangyari sa'yo. Pinahiga niya ako saka siya tumayo at hinatid sa kusina ang pinagkainan ko. Pagbalik ni Diego ay may bitbit na itong water bag. Makakatulong to sa period cramps mo. Aniya sabay abot niyon sa akin. Ramdam ko ang pagbilog ng mata ko sa gulat at hiya. Paano niya nalamang may dalaw ako? Mahina siyang tumikim at umiwas ng tingin. May tagus ka. Bakit hindi mo sinabi agad? Napatingin siya sa akin nang tumaas ang boses ko. Pakiramdam ko parang kulay ng kamatis na ang mukha ko sa pamumula dahil sa hiya. Tulog ka nang madatnan kita. Kahit na, dapat ginising mo ko. Kaagad niya akong inalalayan nang bumangon ako at bumaba ng kama. Na-prepared ko na ang pamalit mo, naroon sa banyo. Laglag ang pangana, tiningala ko si Diego. Paanong alam niya ang bagay na yon? Sabi niya ay wala siyang nakakarelasyon. Wala rin siyang kapatid na babae kaya paanong alam niya? Napakamot si Diego sa kanyang batok. Stop looking at me like that. Fine. Pagsuko niya nang magbuhol ang kilay ko na pinakatitigan siya. Understood naman kung ano ang need ng isang babae kapag may dalaw. Hindi ba? Am I right? Pero hindi tama na ikaw ang mag-prepare ng pamalit ko. Pinatalikod niya ako sa kanya, tinulak ako papunta sa banyo. Huwag ka nang makipagtalo, Audrey. Saad niya nang makapasok ako. Hindi pa niya tuluyang nasara ang pinto nang pigilan ko yon. Why? Nagtataka na wika niya. Hindi ako araw-araw may menstruation. Nagpakawala ko ng isang malalim na paghinga. Pero bakit ang dami mo namang binili? Ano ko, magtitinda? Well, hindi ko naman alam kung ano ang brand na ginagamit mo. Kaya binili ko na lang lahat ng brand doon sa store. Lihim akong napabuntong hininga. Salamat dito. Saad ko at sinarado ang pinto. Nang makalabas ako, napalitan na ang cover ng kama. Naroon na si Diego sa kanyang pwesto sa kabilang bahagi. Nasa tabi niya ang laptop nito at may ginagawa siya. Huwag ka nang bumangon, kaya ko namang maglakad. Wika ko nang akma siyang bababa. Kinuha ko ang water bag bago humiga. Tapusin mo na yung ginagawa mo, Diego. Ayos na ako, matutulog na rin ako. Tumalikod ako sa kanya. Tinapat ko ang mainit na water bag sa puson ko at pinikitang mata. Tama nga siya. Malaki ang tulong nito sa akin. Dahil nakatulog ako ng maayos. Hanggang sa mag-umaga nang walang sakit sa puso na naramdaman. Napasinghap ako sa gulat ng pagising ko. Magkalapit ang katawan namin ni Diego. Nakatagilid siya paharap sa akin. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa water bag na nasa ibabaw ng puson ko. Sinigurado ko na hindi yon mawala ron. Medyo mainit pa yon at sa palagay ko, chinudge niya yon para uminit muli ng lumamig na. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay ni Diego doon at lumayo ng bahagya sa kanya. 8:00 na, bakit tulog pa rin siya? Wala ba siyang importanteng lakad? Wala ba siyang aasikasuhin sa trabaho niya? Mahina kong tinapik ang braso niya. Diego, kaagad naman siyang nagising. Wala ka bang trabaho? Tanghali na kasi. Wika ko. Pumupungas na bumaba si Diego sa kama. Hindi naman kita maiwan na ganyan ang kalagayan mo. Hindi naman ako mahilig sa kape pero ang puso ko naghurumintado bigla. Tara na, kain na tayo. Dugtong niya at inalalayan akong tumayo. May pagkain na? Tanong ko.
Maaga akong nagising. Kaya lang naluto na lahat ng niluto ko, tulog ka pa rin. Kaya natulog na lang ulit ako. Bakit ako kinikilig? Bakit masaya ang puso ko? Hindi na ako nagsalita at kumain na lang kami. Hindi siya umalis gaya ng sinabi niya. Kahit ang bumabaroon sa labas ng bahay, hindi niya ginawa. Narito lang siya sa tabi ko. Inaalagaan ako, inaalalayan, ginagamot ang sugat sa kamay ko. 2 araw siyang hindi umalis. Siniguro ni Diego na okay ako, na wala akong nararamdaman. Yung kamay ko gumagaling na dahil sa ointment na nilagay niya. Sigurado ka ba na okay ka na? Kanina pa siya hindi mapakali at makailang ulit na nagtanong sa akin. Sinabi ko naman na pwede na siyang bumalik sa trabaho. Narinig ko kasi kagabi na may kausap siya sa telepono at kailangan na naroon siya ngayon. Basta, tawagan mo lang ako kapag may naramdaman kang hindi maganda. Hinatid ko siya hanggang sa kanyang sasakyan. Panay habili ni Diego sa akin na tatawagan ko siya. Kumain ako sa tamang oras. Huwag akong magpagod at hindi na ako magtatrabaho. Pinula ko siya papasok sa driver seat. Oo, naiintindihan ko. Ingat ka. Wika ko at sinarado ang pinto. Kumaway ako nang bumusina ang binata. Tinanaw ko siya hanggang sa makalabas ng mansyon. Kaagad na nakaramdam ako ng kaba. Gayong wala na si Diego dito sa bahay. Haharapin ko na naman ang realidad na isa kong tauhan sa kamay ng kanyang ina. Tagasunod dahil hindi bilang kasambahayang tingin niya sa akin. Bumalik ako sa loob ng bahay na nanginginig ang buong kalamnan sa kaba at takot. Aakyat na sana ako sa itaas nang marinig ko ang tunog ng kanyang sandals mula sa itaas ng bahay. Pababa siya. May hawak siyang ginto na pamaypay. Sa kabilang kamay, bitbit nito ang damit. Sa pagkatanda ko, ito yung damit na pinaplantsa niya sa akin nung isang araw. Mariin akong napalunok nang huminto si Ma'am Claudia sa harapan ko. Tumaas ang isang kilay niya. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. T-shirt kasi ni Diego ang suot ko. Like what I've said, ayusin mo ang trabaho mo. Napailing ako nang bigla niyang hawakan ng nakatali kong buhok. Tanging lihim na iyak lang ang nagawa ko nang hilain niya ako habang mahigpit na nakahawak sa buhok ko. Napayuko ang ilang kasambahay nang makita ang ginawa sa akin ni Ma'am Claudia. Ayaw nilang madamay. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako umimik. Tahimik na iniinda ko yon at pinipigilan na hindi maiyak. Binuksan niya ang unang pintuan na nakita niya. Sumubsob ako sa malamig na sahig ng pabalya niya akong binitawan. What a trash! Mariing singhal niya at itinapon sa akin ang damit na bitbit niya kanina bago lumabas. Napahaguluhal ako ng iyak ng sandaling yon. Nang pumasok si Ate Badeth, niyakap ko siya ng mahigpit at doon umiyak ng umiyak sa bisig niya. Awang-awa siya sa akin kahit gusto niya akong tulungan kanina. Hindi niya magawa at naiintindihan ko yon. Walang sino man ang gustong suwayan si Ma'am Claudia. Ate, huwag mong ipaalam to kay Diego ha? Pero kailangan niya tong malaman, Audrey. Umiling ako. Please ate, huwag sana tong makarating kay Diego. Baka anong masabi niya sa nanay niya. Ayaw kong mangyari ng dahil sa akin ay mag-aaway sila. Asawa ka niya, Audrey. May karapatan siyang malaman ng pananakit na ginagawa sa'yo ni Ma'am. Alam ko Ate Badeth, pero huwag lang muna ngayon. Natatakot ako sa magiging kahinatnan kapag nalaman ito ni Diego. Kapag nalaman niya na ang lahat ng sakit sa katawan ko ay ina niya ang may gawa. Ina niya ang may kasalanan. At natatakot din ako sa maaaring gawin ni Ma'am Claudia. Binantaan na niya ako na huwag magsumbong kay Diego. Kapag sinuway ko yon, hindi ko alam kung sisikatan pa ako ng araw. Naaawa na tinulungan ako ni Ate Badeth na tumayo at inihatid niya rin ako sa kwarto at ginamot niya ang sugat sa kamay ko. Hinintay niya munang makabihis ako bago bumalik sa ibaba. Buong araw akong nagkulong sa kwarto.
Mabuti na lang at umalis si Ma'am Claudia, kaya maipahinga ko ang sarili ko. Walang kaalam-alam si Diego sa pinagagagawa sa akin ng nanay niya. Ang alam niya lang, ayaw sa akin ng nanay niya, na hindi niya ako tanggap bilang asawa ng anak niya. Aside doon, wala na.